May nag-private message po sa akin. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Ang tanong niya, ano ba daw ang opinion ko sa pagsampa ni Senator Raffy Tulfo ng mga kaso laban sa kanyang mga kritiko? Ito ba ay panggigipit? Gusto lang ba ni Senator Tulfo na patahimikin ang kanyang mga kritiko? O baka lang talaga may nilabag na batas kaya sila nakasuhan? But before answering those questions, mag 1-minute crash course muna tayo about freedom of speech para may malinaw tayong perspektibo sa isyong ito. Ang freedom of speech po ay isang basic fundamental human right na ginagarantiya ng ating 1987 Constitution. Dahil tayo po ay isang demokrasya, bawat tao po ay may karapatan na mag-express ng kanyang opinyon na wala siyang dapat ipangamba na siya ay pagbawalan o parusahan. Malawak po ang sakop ng freedom of speech. Freedom of speech can be verbal, pwede ring written. Kalakip din po ng freedom of speech ang malayang pamamahayag, karapatan sa mapayapang pagtitipon at karapatan sa pagprotesta. Pero hindi po ibig sabihin na dahil may freedom of speech na tayo, ay pwede na natin sabihin ang gusto nating sabihin o pwede na natin gawin ang gusto nating gawin. May limitation po ang freedom of speech. Gaya nga ng sabi ng political philosopher na si Charles Montesquieu, liberty is the right to do what the law permits. Ang ating kalayaan na gawin natin ang gusto nating gawin ay nakadepende pa rin kung ano ang pinahihintulutan ng batas. In other words, our freedom of speech is not absolute. At the end of the day, batas pa rin po ang magsasabi kung ano ang pwede at kung ano ang hindi pwede. Come to think of it, can you imagine kung walang limitation ang ating kalayaan na magsalita? Na we can just say what we want to say and how we want to say it? Magkakagulo po, sigurado. This is the reason why there are limitations on freedom of speech. And what are the limitations to this right? These limitations po are in the form of laws which were enacted in order to have a functioning and orderly society. Now, let us attempt to enumerate these limitations. First limitation, our freedom of speech can be limited for the purpose of maintaining public order. For example, pag may halong karahasan na ang ating pagprotesta laban sa gobyerno, pwede tayong makasuhan ng sedition under Article 139. Or kung hikayatin natin ang mga tao na gumawa ng karahasan o umalsa laban sa gobyerno, pwede tayong makasuhan ng inciting to sedition under Article 142 o inciting to rebellion under Article 138, as the case may be. Pag nag-spread naman tayo ng fake news o false news that could endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state, pwede tayong makasuhan ng unlawful utterances under Article 154 naman. Second limitation, bawal din po tayong manakot o magbanta sa kapwa dahil pwede tayong makasuhan ng grave threats under Article 282, light threats under Article 283, or other light threats under Article 285. Third limitation, bawal din po tayong manirang puri sa ating kapwa. Private individual man yan o public official o public figure. Dahil pwede tayong makasuhan ng libel under Article 355 o cyber libel under Section 4C4 of RA 10175 in relation to Article 355. Pwede rin tayong makasuhan ng oral defamation o slander under Article 358. Wala din pong pinipili ang batas. Mayaman o mahirap ka man, maimpluwensyang tao o juts vlogger ka man, kapag nagkasala ka sa batas, then you will be punished. It is in this context po that we should not be too quick in generalizing na dahil nakasuhan yung favorite vlogger mo o attorney mo, ginigipit na siya o pinatatahimik na siya. In fairness to Senator Tulfo, it is within his right to
to file cases against those who, in his opinion, have besmirched his reputation or violated his rights. Ang pagsampa ng kaso po ay part and parcel of due process, which is a fundamental right that is also guaranteed under our Constitution. Hindi lang po ang akusado ang may karapatan sa due process. A complainant such as Senator Tulfo has the equal right to due process just like the accused himself. Mas pabor pa nga sa akusado ang proseso at batas. The interpretation of our penal laws is always favorable to the accused, meaning to say, any doubt as to his guilt will always be resolved in his favor. Mabigat po ang responsibilidad ng prosecution dahil ang prosecution will be the one to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. This is so because every person charged with a criminal offense is always presumed innocent until proven otherwise. So instead of creating the perception na gusto lang patahimikin ni Senator Tulfo ang kanyang mga kritiko, kaya siya nagsampa ng mga kaso, dapat i-welcome nyo pa nga dahil ito na yung magiging opportunity ninyo to prove him wrong. Gets? So hanggang dito na lang po and see you in my next video. Maraming salamat po.